We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag ang malembaya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Reklamo ng ilang tsuper na biyaheng Kalasyaw, Dagupan ang panguhuli ng poso dahil sa pagdaan sa ibang ruta. Ang detalye ng balitang yan ihahatid live ni Joan Punsoy. Joan? Chris, magdadalawang linggo na nga simula na ipatupad itong bagong traffic rerouting sa lungsod ng Dagupan. Sinimulan ito ipatupad noong January 23 at ayon naman sa POSO, epektibo raw ito dahil naibsan nga itong traffic build-up particularly sa Central Business District. Hinuli ng POSO enforcer si Marcelo, driver ng jeep na biyaheng Dagupan City, Kalasyaw. Dumaan daw kasi siya sa ibang ruta habang nasa lungsod ng Dagupan. Depensa ng tsuper, walang inilagay na signages sa mga bagong ruta sa lungsod. Nagpatupad ng traffic rerouting ang POSO noong January 23 dahil sa ongoing road rehabilitation. Dapat sir, lagyan nyo ng temporary routing doon ang daan sa Pires. Walang nakalagay na karatula, ay basta lisensya, hindi ko binigay, tinikitan ako. Dapat may puso na dito kay dadaan. Kami minsan yung driver nalilito, minsan wala sa nakadiretso. Bakit huhuli nila yun? Dapat warningan sana muna. Yon, warningan nila, hindi nila lisensya kaagad. Sana raw bigyan sila ng konsiderasyon ng POSO kung napapadaan sila sa maling ruta. Madalas daw kasing nababago ang ruta ng mga pumapasadang jeep. Hindi naman daw nagkulang ang POSO na abisuhan ng mga tsuper kaugnay sa pagbabago ng ruta. Bago namin in-implement yan, 3 days kami nag-a-advise. Mga president nila na-advise. Kaya pagdating ng 3 days, mali pa rin ang dinadaanan, doon sila nahuhuli. Mahirap din daw kung palaging paiiralin ang konsiderasyon sa pagkakamali ng tsuper. Mas lalo kasing nagkakaroon ng traffic kung papayagan ang pagdaan sa maling ruta. Paano natin magbibigay ng konsiderasyon? Kung makikita mo naman na ang traffic ay bibigat, di ba? Ayun naman, intindihan na lang yan. Kung may inano kami, pinag-aralan yan. Alam mo naman ang traffic, try and error yan. May mga POSO enforcer naman na nagmamando ng trapiko. Ayon na rin sa POSO, nalimitahan itong kanilang pag-imprenta ng signages dahil na rin sa kawalan ng pondo. Pero kung tutuusin umano, Chris, ay responsibilidad ng mga kontraktor itong pag-imprenta ng mga signages dahil kabilang ito sa nabayaran sa kanila. Ayon na rin sa POSO, mananatili pa rin itong existing na traffic rerouting sa mga susunod na linggo at mag-aabiso rin sila sakaling papalitan ulit itong traffic rerouting. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy. Sa pool sa CCTV ang salpukan ng motorsiklo at van sa Nagilian, La Union kung saan 3 ang patay. Tutukan sa ulat ni Russell Simorio. Sa cellphone video, makikita ang 3 lalaking nakahandusay sa tabi ng nakatumbang motorsiklo sa National Highway ng Barangay Ortiz, Nagilian, La Union. Sugatan ng 3. Ayon sa pulisya, dead on arrival sa ospital ang mga biktima na kinilalang sina Graymark Carpio, Rogen Bisera at Alison Madayag. Dagdag ng PNP, sumalpok sa van ang sinakyang motorsiklo ng mga biktima. Nakuhanan ng CCTV camera ang aksidente. Malakas siya, bumutok pa yung airbag ng kontak ng banta. Hindi nga napansin siya. Tumatakbo siya sa linya niya, bigla na lang sumalpok yung motor. Ayon sa pulisya, pauwi na sana sa bayan ng Bawang ang mga biktima galing sa isang birthday celebration nang mangyari ang aksidente. Nagpaabot na ng tulong pinansyal ang driver ng van sa mga naulilang kaanak ng mga biktima. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng mga biktima. Hinigpitan ng pulisya ang pagbabawal sa mga motorsiklo
na dumaan sa inner lane sa mga national highway. Inuhuli nga namin dito yung mga na dumadaan sa inner lane dyan. Russell Simorio, One North Central Luzon. Mabigat na daloy ng trapiko nararanasan naman sa Rizal Avenue kasabay ng pagbubukas ng baratilyo sa Mangaldan, Pangasinan. Makibalita tayo kay Jasmine Gabriel Galban. Bukas na ang lahat ng baratilyo na nakahilera sa Rizal Avenue sa Mangaldan, Pangasinan. Dahil sa operasyon ng baratilyo, nararanasan ngayon ang mabigat na daloy ng trapiko sa kalsada. Mahirap po. Dahil hindi hindi na makaano eh. Ikot na lang po doon siguro. Naglagay ang Public Order and Safety Office ng plastic barrier sa outer lane ng kalsada para maibsan ang mabagal na daloy ng trapiko. Para sa kaligtasan din ng mga tao na naglalakad dyan. At saka at the same time, yung mga namimili din, ma'am. Mahigpit din ay pinatutupad ang no U-turn policy sa Rizal Avenue. Nakabantay ang ilang traffic enforcer para matiyak na walang lalabag sa patakaran. Hindi namin pinapahintulutan na mag-U-turn yung mga four wheels at dahil nga ho sa masikip ho yung karsada. At mayroon na naman tayong U-turn na nagtalaga. Samantala, hinimok ng poso ang mga pribadong sasakyan na dumaan na lang sa alternate route kung wala namang transaksyon sa munisipyo o sa sentro ng kalakalan. Makatutulong ito na maibsan ang traffic build-up sa lugar. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nagbawas naman ng produksyon ang ilang gumagawa ng tinapa sa Kalasyaw, Pangasinan dahil sa problema sa supply ng galunggong. Ang detalye sa report ni Russell Simorio. Kabuhayan na ng ilang mag-anak sa barangay Talibao, Kalasyaw, Pangasinan ang paggawa ng tinapa. Pero apektado raw ang kanilang kabuhayan dahil sa problema sa supply ng galunggong. Puro frozen fish daw ang ginagawa nilang tinapa ngayon. Dahil sa kakaunting supply, paunahan ang pagkuha ng galunggong sa Bagsakan Market sa Urdaneta City. Oo, paunahan lang na kumuha ng isda para makakuha ka kasi kung late ka, wala kang makukuha. Kasi maraming gumagawa ng tinapa, hindi lang kami. Dahil sa problema, nagbawas sa mga negosyante ng produksyon ng tinapa. 400 kilos na lang ang ginagawa nilang tinapa kada araw mula sa dating 600 kilos. Pero aasahan daw na magbabalik normal ang kalakalan sa Marso na fishing season. Sana bababa yung presyo. Tapos hindi natin fresh na yung galunggong na gagamitin natin. Ayon sa fishery expert, nagsisimula tuwing Marso ang pagdami ng huling galunggong. Open season is March, ibig sabihin beginning ng pag-init ng tubig. May itlog lahat. Yung mga isda na during cold months ay ayaw mangitlog. Nauna na rin sinabi ng Department of Agriculture na inaasahang bababa ang presyo ng galunggong sa 130 hanggang 150 pesos kada kilo tuwing fishing season. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Isang patay habang 6 ang sugatan sa salpukan ng kotse at jeep sa Bypass Road sa Lawag City. Nakatutok si Gab De Luna. Patay ang isang babae habang 6 ang sugatan matapos magsalpukan ng kotse at pampaserong jeep sa Barangay Balakad, Lawag City, Ilocos Norte. Sa investigasyon ng PNP, paliko sana sa Barangay Road mula sa National Highway ang jeep at patungo sa kabilang direksyon ang kotse nang magsalpukan. Nasawi ang isa sa 5 sakay ng kotse, habang ginagamot sa ospital ang iba pa. Nasa kustodiya naman ng PNP ang driver ng jeep. Bagamat negatibo sa alcohol test ang mga sangkot na driver, nagpaalala ang PNP na doblehin ang pag-iingat sa pagmamaneho. Na hindi porket nasa highway po tayo, madali po tayo. Kasi doon po sa bypass road natin, meron po yung mga intersection, hindi po natin alam na meron pong bigla-bigla pong susulpot na mga sasakyan. Sa Lawag City pa rin, nagliyab ang isang owner-type jeep habang binabagtas ang Gilbert Bridge. Ayon sa driver, nagsimula ang apoy sa ilalim ng sasakyan. Agad siyang bumaba at tumakbo palayo dahil mabilis kumalat ang apoy. Agad rumesponde ang mga traffic enforcer at security ng City Hall at binombahan ng fire extinguisher ang sasakyan. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog. Wala namang nasaktan sa insidente.
pero bahagya itong nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko sa tulay. Paalala naman sa publiko na magkaroon ng regular check-up sa sasakyan para makaiwas sa aberya. Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Samantala, tourism landmarks at products sa Ilocos Sur ibinida ng LGBT Festival Queens. Tunghayan sa report ni Ivy Hernando. 40 kandidata ng LGBT Festival Queen ang rumampas suot ng nakamamanghang disenyo ng costumes. May costume na reflection sa mayamang dagat ng bayan ng Santiago. Ang gown na ito, tila binuhat na ang bukid. Habang kalesa naman ang paandar nito. Mayroon ding buhat ang dadapilan, isang tradisyonal na gamit sa pagkuha ng katas ng tubo. Takuri naman ang sa kandidata ng Sigay na coffee producer ng probinsya. Halos mapuno naman ng pet lovers at kanilang mga alaga ang Kalye Crisologo. Pagandahan din sila ng gown at costume. May nakasakay pa sa mini float. May nag-dragon costume, hango sa Chinese dragon dance. Ang mag-among ito, terno sa costume. May mga cat lovers din. Abot sa 300 ang sumali sa parada. Freedom from hunger and thirst, freedom from discomfort, tapos freedom from pain, tapos dapat bigyan din natin ng yung mga kailangan nila like yung mga vaccination. Bahagi ang programa ng awareness campaign para mahalin ang ating mga alaga. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, mananatiling malapit sa bansa ang low pressure area na ilang araw nang minomonitor ng Pag-asa. Huling namataan ng LPA kaninang umaga sa layong 195 kilometers southwest ng General Santos City. Sabi ng Pag-asa, mababa pa rin ang tsansa nitong maging bagyo pero may posibilidad ng pumasok sa PAR. Sakali namang matuloyan, agad din namang lalabas ng PAR matapos ang ilang oras. Sa ngayon naman, patuloy na magpapaulan ang trough ng LPA sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, maaliwalas ang panahon sa malaking bahagi ng Luzon, maliban lang sa Isabela at Aurora. Patuloy na nararanasan ang pagtama ng andap sa ilang taniman sa Atok, Benguet. May ulat si Jasmine Gabriel Galvan. Sa sobrang lamig ng temperatura sa Benguet, patuloy ang pagtama ng andap sa mga tanim na gulay sa ilang bahagi ng probinsya. Ngayong linggo, muling nabalot ng yelo ang ilang tanim na gulay sa bahagi ng Barangay Paway, Atok, Benguet. Mas makapal pa nga raw ang bumalot na yelo sa mga pananim kumpara sa mga naunang pagtama ng andap. Buti na lang daw, maaga nakapag-ani ng kanilang mga tanim ang ilang magsasaka. Halimbawa, pag mag-ice ready namin yung tubig, hanggang umaga na i-sprinkle namin. Ayon sa Pag-asa, asahan na magtutuloy-tuloy ang malamig na temperatura sa Benguet at sa Baguio City. Mas malamig pa nga ang temperatura sa mga bayan ng Atok, Kibungan at Kabayan. Kasi ang natin yung forecast ng Pag-asa, itong January kasi 9 to 12 yung forecast magre-range siya ng 9 to 12 degrees Celsius. And magtutuloy ito sa February. Kasabay ng patuloy na paglamig ng panahon, naghahanda na rin ang mga hotel owners sa Baguio City sa pagdagsa ng mga turista sa selebrasyon ng Panagbanga Festival 2024. Bukas na sa publiko ang garden exhibit sa Melvin Jones Football Grounds. Tampok ang nagagandahang mga landscapes. Sa Sabado, inaasahan ng mataas na tourist arrival sa formal na pagbubukas ng Panagbanga Festival 2024. Kabilang sa highlights ng selebrasyon ang Grand Street Parade sa February 24 at Grand Float Parade sa February 25. Kasi talagang February 1 ang start ng Panagbenga. The only reason we moved the parade on the 3rd ay dahil po sa schools para hindi na po mag-declare ng holiday off for the schools, hindi na sila mababawasan ng school time. Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon.
Problema naman sa basura ng 2 barangay sa Mangaldan, Pangasinan, masusolusyon na raw sa tulong ng Waste Transfer Facility. Nagbabalik sa report si Jasmine Gabriel Galban. Kada linggo, umaabot sa 2 sako ang naiipong basura sa bahay ni Mang Rolly sa Barangay Bari, Mangaldan, Pangasinan. Dahil walang nangongolekta ng basura sa kanilang barangay, kanya-kanyang diskarte ang mga residente sa pagtatapon ng basura. Kada linggo, may umiikot na pedicab driver sa ilang bahay ng mga residente na binabayaran nila ng 50 pesos hanggang 100 pesos para itapon ang kanilang basura. Kung saan itinatapon ng pedicab driver ang mga basura, hindi na raw inaalam pa ng mga residente. Mahirap talaga kasi magbabayad ka. Naiipon yung basura. Kung minsan nakakalkal ng mga aso. Ang problema sa basura sa Barangay Bari, masusolusyonan na raw matapos magpasa ng ordinansa. Nakokolektahin at dadalhin na ang mga basura sa Waste Transfer Facility ng bayan. Magbabayad na lang ng 100 piso kada buwan ng mga residente. Kasi nakikita namin yung mga ibang basura. Kahit saan lugar, tinatapon, kinakalat. Kaya ipatupad na namin na maghakot kami ng basura sa mga bahay-bahay. Bukod sa Barangay Bari, may ganitong ordinansa na rin sa Barangay Embarcadero. Umaabot na sa 10 hanggang 15 tons ng basura ang nakokolekta sa bayan kada araw. Magpapatupad ang Menro ng schedule sa pagtatapon ng basura ng kada barangay. Tataas yung volume ng basura na dadalhin sa ating Mangaldan Transfer Facility. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Kumpiskado ang mahigit sa 300,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa magkahiwalay na buy-bust operation ng PNP at PIDEA sa Dagupan City. May ulat si Claire Lacanilaw. 5 kataong arestado sa magkakahiwalay na buy-bust operation ng PNP at PIDEA sa Dagupan City. Nakumpiska mula sa mga sospek ang aabot sa mahigit 300,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Iniimbestigahan pa ng pulisya kung magkakasabwat ang mga nahuling sospek sa pagbebenta ng iligal na droga. Naharap sa kaukulang kaso ang mga sospek na nakatakdang isailalim sa drug test. Mahigpit na ipatutupad ng Baguio City Environment and Parks Management Office o SEPMO ang umiiral na environmental code sa syudad. Nakapaloob dito ang pagbabawal sa pagtatapon ng dumi o basura sa mga daluyan ng tubig. Bahagi ng paghihigpit ng SEPMO ang implementasyon sa one strike policy sa pag-i-issue ng notice of violation. Ibig sabihin, wala ng konsiderasyon pang ibibigay ang SEPMO sa mga lalabag sa ordinansa. Ilan sa mga nakapaloob sa City Environmental Ordinance ang pagbabawal sa pagtatapon ng dumi galing sa mga pribadong sewer line at septic tank, pagsusunog ng basura at pagtatapon ng dumi ng hayop at basura sa mga daluyan ng tubig. Masdan ng rider na ito, maya-maya pa, sumalpok na sa kapwa rider. Nangyari yan sa Barangay Road sa poblasyon San Vicente, Ilocos Sur. Isa sa mga biktima na 60 anyos na lalaki na nabalian ng paa, habang sugatan naman ng isa pang 23 anyos na rider. Nakatakda silang mag-areglo. Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Reklamo naman ng mga motorista ang lubak-lubak na kalsada sa Lawag City, Ilocos Norte. Nakaalerto Gab de Luna. Perwisyo sa tricycle driver na si Salcedo Andres ang lubak, maalikabok at kung minsay maputik na kalsada sa Barangay 23 Lawag City, Ilocos Norte. Kalbaryo sa maraming motorista ang isinasagawang road widening sa barangay. Pasing kay mamamang po ito nga project sa kaya nagdi ka nakatap-tapok na. Di may naman malpasen. Ayon sa barangay chairman, inumpisan pa noong Agosto ng nakaraang taon ang nasabing proyekto pero naantala dahil sa mga nararasang pag-ulan. Kailangan daw talaga ang pagpapalawak ng kalsada, lalo't dumami ang mga establishmento sa lugar. At ginagawa raw itong alternatibong daanan. Ginagawa na kasing alternate road yan eh. Pag sa Bacara Road, traffic dito dumadaan, especially pag pumupunta na sa eastern part of Lawag City. So I believe, and it's gonna be really a good benefit for this riding public and those to our residents in Barangay 23 in that rural area. Nararanasan din ang emergency water interruption dahil sa nasisirang water pipe sa ginagawang kalsada. Meron kaming development plan, 5 to 10 years. Nakita namin in this council na kailangan i-expand yung road na yan. Pero hirit ng mga motorista, bilisan ang pagtapos sa kalsada na target matapos ngayong taon. Kasama si Reynold Velasco, Gab de Luna,
1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, presyo ng bulaklak nagsimula ng tumaas ngayong unang araw sa buwan ng mga puso. Ang detalye sa report. Valentine vibes is in the air dahil sa samut-saring Valentine's Day gifts na nakadisplay sa iba't ibang stall sa Dagupan City. Tumaas na ang presyo ng mga bulaklak ngayong unang araw ng buwan ng mga puso. Pagdating po ng mga February 11, ganyan, abot na po siya ng 1,000 per bundle. Ang per stem namin po ay umabot siya ng 100 per stem. Yes po, yung 40 ngayon magiging 100 per stem. Maraming pagpipilian na iba't ibang klase ng bouquet, mula sa iba't ibang bulaklak hanggang sa single flower bouquet. Nagkakahalaga ang mga ito ng 250 pesos hanggang 600 pesos. May single stem flower din, may sunflower stem, at makukulay na rosas na paboritong iregalo sa loved ones. Uso rin ang dried flower bouquet. Ito na raw ang in ngayon. Kasi hindi agad-agad nalalanta at parang mas marami na ngayon ang may gusto niyan kasi forever kasi siya, hindi tulad nung fresh flowers na 2 days, 3 days, wala na. Uso rin ang stuffed toy bouquet. Enero pa lang, may mga early reservation na raw ng bouquet for deliveries. Meron na nag-advance booking po sila. Meron po ganun ma'am, cakes, balloons, flowers. Sapat ang supply ng bulaklak sa ngayon. Asahan na tataas ang presyo ng bulaklak habang papalapit ang Valentine's Day. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Joan Ponsoy, 1 North Central Luzon. Sa ibang balita, backfilling sa gagamiting oval isinasagawa na sa Mangaldan National High School bilang paghahanda sa Division Athletic Meet. Sundan sa report. Kasado ng athletic meet ng Schools Division Office 2 ng Pangasinan. Karamihan sa sport events gaganapin sa Mangaldan National High School. Puspusan ang paghahanda ng pamunuan ng paaralan. Sa ngayon, puspusan ng backfilling na isinasagawa sa likod ng Mangaldan National High School. 200 loads ng graba at ng buhangin ang gagamitin. Sa aking likuran ay makikita ang oval na gagamitin para sa athletic events. Mahigit 2,000 atleta ang inaasahang magpapasiklaban sa sports. Mag-host po kami ng division meet comes February 14 to 17. Bukod sa athletics, umaasa ang MNHS na magiging venue ng swimming competition ng paaralan. Kaya inihahanda na rin ang 50 by 15 meters na swimming pool. Baka magagamit natin ito ma'am sa swimming na hindi na tayo lalayo ma'am. Pagpapraktisa na din. Ngayong linggo, isa sa ilalim sa disinfection ng swimming pool bago lagyan ng tubig. Kung makikitang walang problema ang swimming pool, irerekomenda nila sa Division Office na sa MNHS na ganapin ang swimming competition. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Ilang mango growers sa Calasiao, Pangasinan nagsasagawa ng malawakang pag-spray sa kanilang mga taniman para makaiwas sa kurikong. May ulat si Russell Simorio. Pinombahan ng pestisidyo ang ilang manggahan sa Calasiao, Pangasinan. Tulad ng manggahan na ito sa Barangay Sungkoy. Nahuhulog na raw ang ilang bunga dahil sa pagtama ng seed flies o pesting kurikong. Kung hindi raw maagapan, posibleng lumawak ang pinsala ng peste sa manggahan. Pag hindi nisprayan, masisira yung mangga. Mahulog. Meron ng mga nasisira pag hindi nisprayan. Buwis buhay ang pag-akyat ng mga magsasaka sa mga puno ng mangga. Binabalot ng papel ang mga bunga para hindi atakihin ng peste. Ayon sa United Pangasinan Mango Farmers, bagamat mababa ang naitalang kurikong infestation sa pagsisimula ng taon, dapat may pag-iingat pa rin ang mga magsasaka. Dahil nga sa mababa ang infestation ng peste, kaya sinasamantala nila mag-spray ng mga mangga nila para pagpabunga pa. Yung iba dyan nag-spray parang maintenance. Wala pang datos ang Provincial Agriculture Office sa pinsala ng kurikong sa mga manggahan sa probinsya. Ang kwan na lang ay education, paano nila ma-manage. Ganun na lang kasi nandiyan na sila. So, ang kwan talaga is management. Kasama si Daryl Peralta,
Russell Simorio, One North Central Luzon. Maagang pumila ang mga magsasaka mula sa iba't ibang bayan sa Ilocos Norte para tumanggap ng tulong pinansyal mula sa Provincial Agriculture Office. Ito ang mga magsasakang apektado sa nagdaang bagyong Egay. Bagamat karamihan daw sa kanila ay nakabangon na sa pinsalang dulot ng nagdaang bagyo noong nakaraang taon, malaking tulong pa rin daw ang perang natanggap para sa kanilang paghahanda para naman sa El Nino. Mahigit 4,000 piso ang natanggap ng bawat magsasaka. Abot sa 10,000 magsasaka sa Ilocos Norte ang target ng Cash Assistance Program. Sisimula na sa lalawigan ng Abra ang paggawa ng hibla o fiber na mula sa kawayan. Sundan sa report. Kawayan ang isa sa mga pangunahing produkto ng lalawigan ng Abra at para lalong maisulong ang bamboo industry, binuksan ang Bamboo Textile Fiber Innovation Hub sa loob ng University of Abra. Pinangunahan ito ng Philippine Textile Research Institute ng Department of Science and Technology. May makina para sa pagproseso ng hibla o fiber mula sa kawayan. Mula sa pagbiyak gamit ang splitting machine, shredding machine, hanggang sa pagproseso upang maging malambot na hibla. Ginagamit ang bamboo fiber sa paggawa ng tela at iba pang produkto. Malaking tulong daw ang pasilidad sa mga bamboo farmers. Pagkamiamalam iti gobyerno, kada ito yung programa, makaitit employment. It must be able to help the community. Kasi it's not just about innovation, it's about making it useful sa ating mga farmers, sa ating mga stakeholders on the ground. Ilan sa mga balak iproseso sa Bamboo Hub ang damit, sapatos at ilang accessories. Ang operasyon nito ay pamumunuan ng University of Abra. Dito instructors tayo, train ka na gito'y farmers. Nagiti farmers, libre dang umay. Any farmer nga da kawayan na. Tapno agadal iti daytoy technology ti fiber production. Nangako naman ang lokal na pamahalaan, DTI at DENR na susuporta sa nasabing programa sa pamamagitan ng marketing at pagtatanim ng mas maraming kawayan. CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.